Ang dali niya kontrolin, sarap. Uy. So wakas nakatingin din ng sport bike. Ito na. And we are back with another video for today. Kukuha tayo ng CF Moto 450 SR. Hindi tayo bibili magre-rent lang tayo. Actually para to sa kaibigan ko, pero since malayo pa ang panggagalingan niya at saka mas free naman yung oras natin, nag-offer na ako na ako na yung kumuha ng big bike. Ganon ko kagusto magkaroon ng kasama sa mga ride ko. Pati yung mga kaibigan ko pinagsaservisyoan ko na. So fast forward na tayo, huwag na natin patagalin. Punta na agad tayo doon sa pagkukuhanan natin ng 450 SR for rent. Mirgo Moto Accessory. So ito yung pinawiis nila. Magtanong-tanong muna tayo. Boss, ako po yung magre-rent ng 450 SR. Eto. Okay, mukha namang alam nila. So, i-process muna natin. Actually, iwan ko yung ADV 150 ko dito. Balikan na lang bukas. So, balik tayo kapag nakuha ko na yung big bike. Nandito lang ating 450 SR. First time ko mag-sport. Unang upo. Yeah. Okay, syempre sub-sob as expected. Start. Grabe, ang ganda ng dash. Di ko lang alam kung ano yung view natin dito sa yung cockpit natin. So shout out to Mirgo Moto Accessories. Kung trip nyo rin mag-rent para masubukan nyo bago nyo bilhin ng 450 SR, so punta lang kayo dito. Grabe, sobrang sub-sub, nakakailang. Nakakatakot talaga pag hindi mo motor. Nakakatakot. So maya maya mag-walk around tayo. Layo muna tayo, punta tayo ng Makati para medyo familiar na ako sa lugar. Paano nga pala magdano? Nakalimutan ko yung pre-practice ko. Ngayon magagamit ko yun, yung downshift. Ayun, rev match. Pero wala ba talaga siyang quick shifter? Wala no? Kahit auto blip wala. Aray ko, naipit yung daliri ko. Naipit yung pinky ko, pero nakapag-rev match tayo. Actually, ang gagamit nito yung kaibigan ko. So, pero ngayon, since hindi pa naman siya ready, may ikot-ikot natin siya. Buti pa to, may steering damper. Pero sarap, ang baba lang Pagbaba ko ng paa ko, hindi ako masyado natatakot. Alam mo, kahit hindi ako sanay sa bike, hindi ako natatakot na yung parang matutumba siya kasi masasalo siya ng binti ko. Pero grabe, random kasi sabi nilang nakayuko ka. Ibig sabihin buong ride ganito. Ay nako. Pero sana pogi. Kasi yun yung sinasabi nila, diba? Pogi ka dapat pag naka-sport ka. Kasi mukha akong engot ngayon Hindi ako sanay Ang taas ng paa ko, ang baba ng body ko. Grabe, ibang-iba yung body positioning niya kumpara sa XSR 900 natin. Dun sa mga nagbabalak, ang presyo pala nito for 24 hours ay 2,500. Pero mag-iiwan ka ng 3,000 for the deposit. Pero babalik naman yan sa'yo. So yung pinaka-presyo ng rent niya per day ay 2,500 lang talaga. Hindi ako sanay nang nakaganon yung handles. Kung meron man akong isang napansin na sobrang mas maganda agad para kumpara sa ating XSR 900, yun itong dash. Ayan, dash, kung ano man tawag dyan, yung TFT display. Sobrang kintab, colorful. Alam mo yun, parang updated ka. Yung XSR kasi TFT man siya, parang kulang Tapos ito, hindi ko alam kung ganito talaga siya kapag binili mo ng brand new stock. Pero ang tagal mag-respond nung throttle niya.
Rev match. Oh grabe, sobrang smooth, di naramdaman ah. Medyo may pagdududa lang ako dito sa throttle niya kasi ano eh, parang first 10% walang binibigay. So pwede kasi since mukha namang okay yung bike overall, pero syempre since pinaparent siya, baka mas nagagamit ng todo, nagre-respond lang siya mga ano na, nasa 15% na ng piga ko. Sobrang nakakapanibago kasi kapag itong nakatayo lang ako nag-aantay ng stoplight, ang dami ko pa nakikita sa harap. Kapag XSR 900 halos wala na yan eh. Pero since yung cockpit natin at saka yung motor natin, marami pa sa harap, maraming fairing, alam mo yun, parang mas maganda yung view, mas feel mo. So ito medyo kabisado na natin yung daan. Try natin na rumatrat ng konti kung wala masyadong kasabay. Putik traffic. Wow, ayaw kita kasabay. Sabi nung isang kaibigan ko, kapag naririnig niya yung CF Moto, lalo na itong 450 SR, matigas na yung clutch. Hindi naman. Hindi ko naman na-feel na matigas yung clutch. At saka alam ko na-adjust to eh. Actually, ang lambot nga. Oh, yan oh. Iniskipan ko na yung buong traffic kanina sa EDSA kasi ang tumal eh. So papunta ulit tayo ng Okada kasi yun lang yung alam kong malapit, tapos medyo may libreng daan, alam mo yun. Tinatry ko mag quick shift, wala nga pala. Yung sa power lang niya, kailangan mo lang talagang pigain para bigyan kanya ng bilis. Tulad nito. Grabe, parang sobrang dali niya kontrolin. Yung engine brake niya hindi ganun kalakas, pero kailangan mo lang talagang alalayan ng preno rin. Ito na. Okay, mas madali nga ata siya ilin dahil sa sport bike, yun ba talaga? Kasi yun yung mga napapanood ko sa YouTube eh. Mas madali siya ilin kasi parang ang baba lang ng bike. Kumbaga lahat ng bigat niya mas malapit sa sahig. Hindi katulad ng yung XSR 900 natin at saka yung Hypermotard, mataas yung motor eh. So parang baka ganun nga. Parang ang dali kontrolin ito. Mali-mali yung timpla ko. Wow. Ay, ano to, may nag-i-stop na? Okay, may pila na pala dito. Open na yung parking sa likod. Downshift, ayun oh, hindi ganoon kalakas yung engine brake. Halos hindi niya ako pinipigilan. Woo, ganda ng panahon. So wakas, nakatikim din ng sport bike. Ang dali niya kontrolin, sarap. Kung marami man akong comments about dun sa controls niya, tingin ko talaga dahil sa condition ng bike. Hindi dahil ganito siya out of the box or kapag binili mo siya ng brand new. Kahit yung pag-delay niya sa throttle, yung may mga loose na control siya, tingin ko dahil sa condition ng bike. Grabe, dali ilin nito ha. Sarap. Ayun, kumagat yung engine brake nung binaba ko ng dalawa. Dumiretso ng 2.
Pero 4 to 3 hindi siya ano, hindi niya ako pinipigilan. So inaalalayan ko lang din yung speed ko, baka sumobra. Sobra sa speed. May backfire pa ang putik. Solid. Bano talaga ako mag-lean sa kanan. Ayun o, naririnig nyo. Sa gear 2 siya umuungol. Umuungol talaga. So ibig sabihin dun siya nag-engine brake. Sarap sa tenga na ito oh. May pagkataan bomba. Yung pala yung sinasabi nila na kapag naka-sport ka, ang dali bumengking-bengking. Kasi ang baba eh. Ang baba talaga, feeling ko planted ako sa ground, hindi ako matutumba. Para lang ako naglalaro sa time zone. Ito yung sinasabi ko rin na hindi nakakailang iganto. Ang gaan ng bike, sarap. Akala ko naubusan tayo ng battery pero recording pa pala tayo kanina. Pero since tumigil na rin naman tayo, nagpalit na tayo ng battery. Tapos tingnan na lang natin muna ang CF Moto 450 SR. Iba rin talaga ang dating ng sport bike, no? Pero dito nagustuhan ko sa kanya yung colorway kasi itong teal bluish na parang may pagka-touch ng green, hindi to normal sa mga ibang bike. So dito sobrang pogi niya. Ang ganda rin nung tail. Siguro sana parang wala na lang nung plaka. Kaso wala eh, kailangan. Kung wala yan, sobrang patusok. Nice. Yung mudguard, hindi ko type. Pero personal preference ko yan. Tingnan natin sa harap. Yun oh, marami silang nilagay ng mga stickers na. Pero syempre bike nila to, kanya-kanyang trip yan. Tingnan nyo naman yung winglet. So ito yung tsura niya sa likod. Ito yung taillight niya na alam mong CF Moto kapag nakita mo na yan eh. Ganda no? Pagpasensyahan nyo na kung dito lang tayo iikot. Pero dito lang kasi talaga na kaya natin magbabilis ng konti. Kasi wala masyadong kotse. So tsaga-tsaga na lang muna. I-feel lang muna natin yung bike. Malamang hindi ka talaga mag-aangkas sa ganito. Plastic to eh. Plastic ba to or ano? Parang foam. Parang hati. May pagka-plastic na may pagka-foam. Iba siya dito. Yung texture na to, iba siya dito. Ito maganda. Sarap upuan. So tara, balik tayo ng ride. Again, sa mga nagpaplano bumili ng 450 SR or sa mga meron na, pasensya na kung marami ako napupuna. Pero alalahanin nyo na lang na konti lang din kasi yung mako-compare ko at saka yung mga na-experience kong motor. So pwedeng wag naman muna kayo maniwala sa akin. Pero ako personally, nagiging honest lang din ako sa kung ano yung nararamdaman ko. Katulad nga nung controls. Pero so far, nung niride ko na siya ng mas mabilis, na parang isang big bike, ang sarap sa feeling. At ang dali. Hindi kasi ako ganoon ka-expert kaya hindi ko masabi ng may kasiguraduhan. Pero parang nasa dulo talaga yung power nito. At saka parang ito yung bike na humihingi ng high RPM. Tara, try natin todo agad. Wow! Wala sa control.
Ang dali pa kagatin ng clutch niya. Yung clutch niya, yung shift niya. Minsan feeling ko konti yung orbitin yung ginawa kong pag clutch tsaka yung pagsipa, pero kumakagat. Baka nasa 7,000, 8,000 yung ano niya, RPM. Yun yung sweet spot. Ito may angle dito at saka curve na medyo pag beginner ka di mo makukuha ng maayos. Ito dito. Ayan, medyo tight na siya. Kahit hanggang ngayon hindi ko pa rin masyado kaya. Kaya gusto ko mag-practice dito. Walang engine brake. Yan, let's go. Mga isang ikot tapos uwi na siguro tayo para makapagpahinga pa. Kuwang yung pakaliwa dito Shit! Okay na yun, tara, uwi na tayo. Hindi ko malista sa utak ko yung mga gusto ko sabihin na hindi okay sa kanya Nafe-feel ko lang siya kapag nagra-ride na. Pero i-try ko isa-isahin Again, ito hindi ko sure kung ganda talaga siya kahit brand new. Pero feeling ko dahil lang talaga siya sa condition ng bike. So una yung throttle, hindi siya ganoon ka-responsive. Parang kailangan nakapiga ka na ng more than 20% bago kanya bigyan ng power. So yun yung isa. Tapos i-combo mo siya sa clutch. Yung clutch niya medyo weird din. Nandito siya sa spot ng mga first 30% din. Kasi hindi mo maalaman kung kailan kakagat Nakokontrol ko siya. Pero kanina may mga sub-sub moments ako. Parang bigla na lang siyang bumibitaw or kumakapit pa. Number 3 na hindi okay sa kanya na napansin ko, yung engine brake. Wala siya ng 4 to 3 pero sa 2 meron. Ang labo, di ba? So again, baka sa condition ng bike, pero yung engine brake niya not too much, pero meron. Number 4, hindi ganon kalakas ang bite ng brake niya. Sa foot brake at saka sa front brake hindi siya ganun kalakas. So parang kanina nung sobrang bilis pa ng takbo ko, dinidiinan ko pa yung ano niya, yung pagpiga ko bago niya ako bigyan. So kita niyo sa clutch, katulad nun, bukod sa katangahan ko rin naman talaga yon, parang di ko maintindihan kung saan ba siya bibitaw. Bigla na lang siya namatay. Akala ko meron pa akong play na alam mo yun, malalaro ko pa sa daliri ko. Pero namatay na tayo. So syempre hindi naman matatapos tong medyo review natin nang walang pros. Hindi naman pwede puro cons lang, angal lang tayo ng angal sa buhay, di ba? So number 1, yung handling niya. Overall handling niya for me parang ang ganda. First time ko makadrive ng planted tayo sa floor. Kanina kahit na hindi ko motor to, hindi ako natatakot na mag-lean Parang tinatry ko pa siya isagad, nilalaro ko pa siya ng ganto-ganto. So for me goods yung handling niya. Number 2, yung TFT display, ang ganda talaga. Panis na panis yung XSR 900. Nainis kasi ako dun sa XSR 900. Parang cute naman, pero parang sana sa ganung presyo, di ba, binigyan pa ng mas marami. Number 3, yung overall looks niya. Ewan, for me talaga nagagandahan ako yung color niya. Parang lilitaw ka talaga, titingnan ka ng tao, popogi ka, di ba? Syempre part yun na gusto natin kapag bumili tayo ng motor, dapat pogi. Kung hindi ako nagkakamali sa gantong price point at saka sa 400cc na mga motor, parang
Medyo nasa top 3 nga to, or baka top 1 nga para sa iba. Kasi pag tinignan mo yung reviews na to, ang ganda talaga. Since 4 yung binigay natin cons, dapat 4 din yung pros. Yung number 4, yung suspension niya, hindi ko alam kung maganda siya, pero for sure hindi siya pangit. Kasi wala akong nireklamo sa suspension niya habang tayo ay nagra-ride. Ang sarap nung pag-handle sa kanya kanina na nira-ride natin. Wala naman akong naramdaman na pangit. At yun na nga ang ating pros and cons para sa 450 SR. Obviously mukhang magiging traffic ang ating pauwi, so I guess we can end the video here again. Salamat sa mga nanood. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Konting-konti na lang. We are going 1,000. Let's go! Salamat sa pagsama sa first time natin mag-ride ng isang sport bike. So thank you everyone. Ride safe always.